Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po kapatid at sa bawat isa na nakikinig po ng ating programa. Ako po si Sister Danica Ponce ng CRC Summerfield. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang ating pang-araw-araw na devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga po ay matutunghayan natin ang salita ng Panginoon sa Judges chapter 18 verse 3 to 6. At bago po tayo magsimula, samahan niyo po muna ako sa ating panimulang panalangin. Aming mapagmahal na Ama sa Langit, maraming salamat po sa panibagong umaga at sa panibagong pagkakataon na muli kaming makalapit sa inyong presensya. Salamat sa inyong katapatan, biyaya at pag-iingat sa buong magdamag. Panginoon, habang kami ay makikinig ng iyong salita, ngayong araw ay patuloy mong buksan ang aming puso at isip. Alisin mong anumang pag-aalala, takot at mga bagay na maaring makahadlang sa aming pakikinig sa iyo. Turuan mo kaming hindi lamang hanapin ang tagumpay at pagpapala, kundi higit sa lahat ay hanapin ng iyong kalooban para sa aming buhay. Bigyan mo kami ng pusong handang sumunod sa iyo kahit hindi namin nauunawaan ang lahat ng iyong plano. Naway ang aming pagninilay ngayong umaga ay maglapit sa amin sa iyo at magbigay ng panibagong lakas at pag-asa sa aming pananampalataya. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay babasa sa Judges chapter 18 verse 3 to 6. Samantalang naroon sila, nakilala nilang Levita ang kasama ni Mika dahil sa punto ng salita nito. Kaya tinanong nila ito, anong ginawa mo rito? Sino ang nagdala sa iyo rito? May usapan kami ni Mika at binabayaran niya ako bilang pari, sagot niya. Sinabi niya sa kanya, kung gayon, isanggunin mo sa Diyos kung magtatagumpay kami sa lakad naming ito. Sinabi ng Levita, huwag kayong mag-alala, pinapatnubayan kayo ni Yahweh sa lakad nyo. Ang tribo ni Dan ay naghahanap pa rin ng lupang mamanahin nila. Habang sila ay naglalakbay, napunta sila sa bahay ni Micah. Doon ay nakilala nila ang isang batang Levita. Nakilala nila ang kanyang asin at tinanong nila, sino ang nagdala sa iyo rito? Ano ang ginawa mo rito? Bakit ka narito? Ipinaliwanag ng Levita na siya ay kinuha ni Micah at binayaran upang maging personal niyang pari. Pagkatapos humingi ng gabay ang mga Danita. Tanungin mo ang Diyos kung magiging matagumpay ang aming paglalakbay. At sumagot ang pari, pumayo kayo ng payapa. Ang Panginoon ay nagbabantay sa inyong paglalakbay. Sa unang tingin parang maganda ang sagot, parang may basbas ng Diyos. Ngunit kapag binasa natin ang kabuuang kwento, malalaman natin na si Micah ay may mga Diyos-Diyosan at ang Levita ay nagsisilbi sa isang pagsambang hindi ayon sa itinakda ng Diyos. Ang nakakalungkot ay naghahanap sila ng direksyon mula sa Diyos habang nakatayo sa gitna ng maling pagsamba. Ang aral nito para sa atin ay minsan tayo rin ay naghahanap ng sagot mula sa Diyos pero hindi natin hinahanap ang puso ng ating Panginoon. Minsan sa ating panalangin, sinasabi natin na Lord, pagpalain mo ang aking plano, pero dapat ang mas panalangin natin ay Panginoon, ito po bang iyong kalooban? Ang mga Danita ay gusto ng tagumpay sa kanilang paglalakbay. Ngunit hindi natin nakikita na sila ay nagtanong kung ang kanilang ginagawa ba ay tama sa harapan ng Diyos. Maraming tao na gusto ng tagumpay pero walang pagsunod. Gusto ng pagpapala pero walang pagsisisi. Gusto ng direksyon nang walang relasyon sa Diyos. Ngunit hindi lang ang ating destinasyon ang mahalaga sa Kanya, kundi mahalaga sa Panginoon na ang ating mga puso. So ang ating take away po sa ating binasa sa umagang ito ay huwag lamang tayo humingi ng basbas, kundi hanapin natin ang kalooban ng Diyos. Hindi lahat ng gusto natin ay kalooban ng ating Panginoon. Huwag nating itanong kung magtatagumpay ba tayo. Ang tanongin natin yung, Panginoon, ito ba yung tamang landas para sa akin? Ito ba yung tamang plano mo para sa akin? Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang naghahanap ng sagot, handa itong sumunod. Kahit mahirap, kahit hindi ayon sa ating plano, ang pagsunod sa Diyos ang pinakaligtas na landas. Kaya ngayong umaga po, bago po tayo nagdesisyon, manalangin po muna tayo sa ating Panginoon at panghawakan natin ang sinabi sa kanyang salita sa Kawikaan 3:5-6 na magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa sarili mong kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at ituturo niya ang tamang landas na iyong tatahakin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, patawarin
Patawarin mo kami sa mga pagkakataong mas hinahanap namin ng aming kagustuhan kaysa sa iyong kalooban. Turuan mo kaming magtiwala, sumunod at hanapin ka higit sa lahat. Naway ikaw ang maging sentro ng bawat desisyon namin at sa aming buhay. Sinasangguni namin ang lahat ng aming plano sa iyo, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ng salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po nyo kaming samahan bukas sa pagdinilay ng kanyang salita dito lamang po sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po nyong i-share ang video na ito upang maging pagpapala po kayo sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon at minsan pa magandang umaga.